Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang 2 tao at isang halimaw, o 1 tao at 2 tao ay sumugod sa bamboo house, tahimik pa ring nakahiga si Suyingxia sa kama. Malinaw, walang bakas ng paggising mula sa lason. Bahagyang nagsimula si Zeking at lumapit sa gilid ng kama. Pagkatapos ay itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay. Isang puting hininga ang direktang itinaas ang kamay ni Ivory. Naramdaman ni Fang Fo ang kanyang pulso sa hangin. Pagkaraan ng halos 1 minuto, marahan niyang ibinaba ang kamay ni Ivory. Bagamat nakapikit pa rin si Zeking, tila nawala siya sa pagmumuni-muni. Kamusta na? Ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig at maingat na nagtanong. Bahagyang itinaas ni Zeking ang kanyang ulo, nakapikit pa rin, ngunit malumanay na ibinuka ang kanyang bibig, medyo komplikado ang sitwasyon. Ang lason sa kanya ay hindi masasabi kung gaano ito kalakas, ngunit ang ugat ng lason ay hindi pangkaraniwang malalim. Lahat ng bagay sa mundo ay masisira kung ito ay umiiral, at magkakaroon ng mabuti at masama. Ang parehong ay totoo para sa mga lason. Ang ilang mga lason ay lubhang mabangis at mabilis na umaatake kapag sila ay nasisipsip, ngunit ang mga lason na ito ay kadalasang madaling maalis, ngunit pinipili ng ilang mga lason na bawasan ang kanilang toxicity at agresyon, upang mas mahusay na mabuhay kasama ng host o absorber, upang makamit ang layunin na hindi maalis. Bagaman hindi nito kayang pumatay ng sabay-sabay, ang pagpapakulo ng mga palaka sa maligamgam na tubig ay magpapahirap sa mga tao. Ang nasa asawa mo ay ang lason ng huli. Bukod dito, ito ay ang lason na nagdadala sa huli sa sukdulan. Ang pag-unawa dito ay nangangahulugang ganap na sirain ang katawan ng iyong asawa. Tumanggo si Aaron, ang mayroon siya ay walang ugat na lason. No wonder this is the case. Wala man lang antidote sa lason na ito. Bakit sinasabi ng lahat na wala itong solusyon, ngunit may nag-iwan ng tala na nagsasabing maaari itong malutas? May makakalutas ba nito? Halatang nagulat siya, saka umiling, walang sino man ang makakalutas nito, dahil ito ay ginawa para sa walang gamot mula nang ito ay ginawa, kaya paano ito malulutas ng iba? Naniniwala ako na kahit ang mga parmasyutiko ay walang kakayahan, upang malutas ang lason. Nang marinig ito, nag-alala si Aaron kay Ivory. Kasabay nito ang paglubog ng kanyang puso. Talaga bang tulad ng sinabi ni Chingy, ito ay talagang isang bitag? Isa na itong dead end. Gusto ko lang lokohin ang sarili ko to the bone-burning city. Gayunpaman, walang ganap na bagay sa mundo, maliban kung. Nang marinig ito, agad na sumimangot si Aaron, maliban kung ano. Napabuntong hininga siya. Hindi ito dapat kung hindi. Natarante si Aaron sa kanya, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Natahimik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya, kahit na mayroon iyon maliban kung, hindi ito ang masasabi ko sa iyo, kahit napatayin mo ako ngayon. Mukhang hindi talaga siya natatakot sa kamatayan. Tumayo siya at hinintay ang Aaron na gawin iyon. Tinitigan siya ni Aaron, nagtataka sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito maliban na lang kung bakit ito maliban kung hindi niya masabi sa kanyang sarili, at maging ang isang sinaunang mabangis na hayop tulad ni Tianji Kyongki ay hindi nang ahas na sabihin ito. Ano ang kinakatakutan nito? Bakit hindi ito natatakot sa kamatayan ngunit natatakot dito? Ang Aaron ay puno ng mga tanong at kalituhan. Hindi kita papatayin. Umiling si Aaron at saka bahagyang tumalikod sa isang aisle, may kasunduan tayo noon. Kahit hindi mo ito mailigtas, hindi kita ipapahiya. Go! Hoy! Matagal siyang napabuntong hininga at walang magawang umiling. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iyo dahil hindi ko masabi.
Pero naniniwala ako na dahil may nag-iwan ng note para ipaliwanag mo, maiintindihan mo ang lahat kapag nakita mo ang taong nag-iwan ng note. Ang asawa mo naman, bagamat sinabi kong hindi ko ito ma-detoxify, hindi ibig sabihin na hindi ko siya matutulungan. Nang marinig ito, si Aaron, na lubhang naliligaw, ay agad na lumapit sa espiritu, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng kakaiba. Ano ang ibig sabihin nito, Hoy? Sa isang mapait na buntong hininga, bumalik siya sa gilid ng kama sa ilang mga hakbang, pagkatapos ay bahagyang gumalaw, at ang puting hininga sa kanyang katawan ay naging mas mabangis. May paraan, hindi ko alam kung handa kang subukan, ngunit ito, kailangang baguhin ang ating kasunduan. Anong magagawa ko? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngunit sa ganitong paraan, bago siya natapos, ang Aaron ay determinado at sinabing, handa akong subukan ang anumang paraan, basta't mailigtas ko ang aking asawa. Huminto siya at tuluyang tumanggo. Sige, sasabihin ko na lang ang kasunduan. Dahil sa lason na nalasan ang asawa mo, hindi ko magagarantiya na mapapagaling ko siya ng buo, at dapat mong malaman iyon. I'll try my best to make her better. Paano ang mga terms na ipinangako mo sa akin mamaya? Huwag magmadali sa pagtanggi, dahil ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib. Ano ang mangyayari kung nabigo ka? Kinakabahang tanong ni Aaron. Kung mabaigo ka, wala masyadong gagawin ang asawa mo, pero baka mapahamak ako. Kung malas ka, pati buhay ko, ipapaliwanag din dito. Siyempre, kapag nagtagumpay ka, hindi ko magagarantiya na maalis ang lason, pero at least kaya kung maging komportable ang asawa mo. Nang marinig ito, hindi kaagad nangako ang Aaron. Mula sa kanyang mga salita, maaaring matukoy ng Aaron ang isang bagay, iyon ay, ang negosyo ay kumikita at hindi nakakapinsala para sa kanyang sarili. Magiging maayos si Ivory, at maaari lamang itong maging maayos. Mukhang natural na walang dahilan ang Aaron para tanggihan ang naturang kahilingan. Ngunit para sa Aaron, hindi niya talaga matiis na hilingin sa iba na ipaglaban ang buhay ng kanyang asawa. Kahit na ang kaawa-awang Chi sa araw na ito ay gumawa ng isang bagay na labis, ngunit hindi ito namatay. Bagamat gustong parusahan ito ni Aaron, talagang hindi niya sinasadyang patayin ito. Ngayon, talagang mahirap para sa Aaron na tanggapin na ipagsapalaran ang kanyang buhay. What's the matter? I'm not asking you to work hard. You hesitated with me. Ngumuso siya sa panghahamak. Bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tiningnan ito, kung sino ang kumokontrol sa lilang emosyon sa oras na ito. Seryoso ang kanyang ekspresyon, kung magsusumikap ako para sa aking asawa, syempre hindi ako magdadalawang isip, ngunit ito ay dahil hindi ito ang aking buhay. So, ano? Guilty. Sorry. Malamig itong tumawa. Kung si Han Sanchen ang may matatalas na ngipin at matalas na bibig ngayon, natural na hindi niya ito maiimak. Ngunit laking gulat nito, si Han Sanchen ay walang anumang pagtanggi sa oras na ito, ngunit tumanggo lamang, oo. Ang tugon ni Han Sanchen ay halatang nakadama sa kanya ng labis na pagkagulat. After a little stunned, she disdained to shake her head, hindi ko alam kung ilang taon na akong nabuhay. Don't do this sensational thing in front of me. I don't like this. Tsaka hindi ko isinugal ang buhay ko sa walang kabuluhan. Naalala ko yung sinabi ko sa'yo. It's conditional. Isa lang ang pag-asa ko, iyon ay, sana pagkatapos kong magtagumpay, mabibilang ang ipinangako mo. Nang marinig ito, kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin at mariing tumanggo, dahil ipinaglaban mo ang iyong buhay, wala akong masabi. Kahit anong itanong mo, basta't gagawin mo ang lahat para iligtas ang asawa ko, kung may magagawa man ako, hinding-hindi ako tatanggi. Naniniwala ako sa'yo. Ngumiti siya ng malumanay, saka naglakad ng ilang hakbang papunta sa gilid ng kama at huminto sa harap ng kama. Napakasimple ng pamamaraang ito. Bagamat hindi maalis ang lason, maaari nating palabnawin ito sa ibang paraan. Sumimangot si Aaron, delusion. Oo, bawasan mo ng tama ang konsentrasyon ng lason. Sa ganitong paraan, kahit lason pa ang asawa mo, hindi na ito magiging seryoso gaya ngayon. Bulong niya. Paano mag-dilute? Kailangan ko ng tulong mo. Tumingin siya kay Aaron. Natural na hindi tumanggi si Aaron at tumanggo, paano kita matutulungan? Hindi siya kumikibo, ngunit may ngiti sa kanyang boses,
Hindi dapat maging mahirap para sa iyo ang problemang ito. Kasing laki lang ako ng graba. Ngayon, alam mo na ba ang gagawin, Yumin? Kumunat ang noo ni Aaron at tila naiintindihan ng ideya ng lalaking ito. Tumango siya, dahil alam mo, gawin mo ito ng mabilis. Hindi na nagsalita si Aaron, at ang isang magulong puwersa sa kanyang kamay ay direktang pumasok muli sa katawan ni Ziking. Pagkatapos ay binalot niya ng dalisay at walang kapantay na lakas ang kahirapan ni Tianji at dahan-daang inalis ito sa katawan ni Ziking. Pagkatapos noon, direktang itinurok ni Aaron ang enerhiyang ito sa katawan ni Ivory, kasama ang kaawa-awa at kakaibang maliit na katawan ni Tianji, at sa pagpasok nito sa mga meridian ni Ivory, nagkaroon ng putok. Storytelling channel sa YouTube. Isang malaking puting enerhiya ang lumabas sa katawan ni Su Yingxia, tulad ng dati na pakiramdam ng purple. Sa kahirapan ng langit na hinugot ni Han Sangki, ang lilang pakiramdam ay biglang nawalan ng kaluluwa. Nang malambot na ang katawan ay malapit na itong matamba at ainal-alayan ni Han Sangki na maupo at humiga sa side chair. Pagkatapos, bumalik sa normal ang katawan ni Ivory, ngunit mayroon siyang isang layer ng mas matatag na puting gas kaysa dati. Ang paraan ng kahirapan ni Tianji ay napakalinaw sa Aaron, na medyo katulad ng paraan ng pagbabawas ng lason sa go. Parang may mga taong gumagamit ng mga makamandag na insekto para lason ang mga tao, pero ang iba naman ay gumagamit ng mga nakakalason na insekto para iligtas ang mga tao. Ang langit ay mahirap at kakaiba, dahil ngayon ang katawan ay parang graba. Sa ilang lawak, ito ang mga nakakalason na insekto sa panahong ito. Ang pamamaraang ito ng Aaron ay maaari ding makatiyak na hindi nito dinaya ang kanyang sarili. Ito ay talagang sinamahan ng panganib sa buhay sa lahat ng oras. Kapag may anumang pagkakamali, ito ay dapat na isang lugar ng walang hanggang kapahamakan. Kung tutuusin, kung ang isang tao ay nakagat ng isang makamandag na ahas at may pumunta upang tumulong sa pag-inom ng droga at gawin itong lason, malamang na mahaharap din siya sa panganib na mahawan ng kamandag ng ahas, na 10,000 beses na mas malakas kaysa sa ahas, lason. Sa sandaling nahuli, ito ay kapareho ng taong ito at ni Ivory. Nang makitang matatag si Bai Qi, hindi nang ahas si Aaron na magsalita, dahil sa takot na baka hindi niya sinasadyang may storbo ang kahirapan at pagtataka ni Tianji. Sa oras na ito, wala siyang magawa kundi maghintay ng tahimik sa tabi niya. 1 minuto, 1 oras, kahit buong oras, mula noong lumubog ang buwan sa araw na iyon at lumubog ang araw sa buwang iyon, lumipas ang 1 gabi, at ang masamang mata ko sa malapit ay matagal nang natutulog, kung minsan ay humihilik. Pagod na ang mata ni Aaron. Ni minsan ay hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata sa buong gabi. Bagamat alam niyang hindi niya matutulungan si Ivory ngayon, bilang asawa, tinitingnan niya si Ivory ng ganito, umaasang malaman niya ang lahat tungkol kay Ivory sa unang pagkakataon. Sa labas ng bamboo house, ang mukha ni Qin Shuang ay parang hamog na nagyelo. Hawak niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa kanyang kamay at marahang gumala sa labas ng pinto. Alam niyang hindi natulog si Aaron buong gabi at gusto niyang padalhan siya ng lugaw para magpainit ng katawan, ngunit natatakot siyang abalahin siya sa oras na ito. Medyo malamig sa umaga. Natatakot siyang malamig ang sinigang. Palagi niyang tinatakpan ang bibig ng mangkok gamit ang kanyang kabilang kamay, at pagkatapos ay ilagay ang kabilang panig ng mangkok sa tabi ng kanyang tiyan hanggat maaari. Nang siya ay nag-aalangan, ang mga yabag ng paa ay dumating. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya si Ningyu na dahan-daang dumarating na may dalang mangkok. Nakita ni Ningyu si Qin Shuang at ngumiti, nagdala lang ako ng mga pinggan. Habang nagsasalita, tiningnan ni Ningyu si Qin Shuang sa mga bagay sa kanyang mangkok. Tama na, kaunti lang ang mga berdeng gulay sa mangkok. Alam kong dadalan mo siya ng hapunan. Magiliw na ngumiti si Ningyu, walang gumagalaw sa loob. Umiling si Qin Shuang at tumingin sa sinigang na hawak niya. Niluto niya ito para sa Aaron bago madaling araw. Siya ay maaaring likas na matalino sa paglilinang, ngunit wala siyang alam tungkol sa pagluluto. 5 sa 10 dulo ng daliri ay pula, na nagpapaliwanag ng lahat ng problema. Hindi lang ako ang naghahatid ng pagkain. Napangiti si Qin Shuang ng mapait. On the way here, marami siyang nakitang nagluluto ng lugaw. Karamihan sa kanila ay kolektibong pagkain sa kahoy na bahay. Hindi naman kailangang magluto mag-isa, para alam niya ang lahat. Mapait na ngumiti si Ningyu, na totoo. On her way here,
Nakita rin niya ang mga sikat na eksena ng pagluluto ng lugaw kung saan-saan. Kung ito man ay ang panganay na ginang Wang Siman, o ang pinakamatandang ginang na si Soyan ng pamilyang Su, o sina Zia Wei at Xiao Chunhua na pumasok na may dalang Aaron, halos lahat ay abala sa kanilang lugaw kung gagawin nila o hindi. Pagkatapos tingnan ang Bamboo House, natural na hindi kailangan ni Ningyu ang sagot ni Qin Shuang. Ang babaeng nagngangalang Zia Wei na ibinalik ni Han Sanchen ay medyo maganda at may magandang ugali. Hindi siya mas masama kaysa sa iyo. Magiliw na ngumiti si Ningyu, pagkatapos ay inilagay ang mangkok sa kanyang kamay sa kamay ni Qin Shuang, tumalikod at bumalik sa kahoy na bahay. Napangiti si Qin Shuang ng mapait. Bakit hindi niya alam ang kahulugan ng Ningyu? Gusto lang niya, pero sayang. Ang talent sa bahay lang ang meron siya. Sa oras na ito, ang araw sa pamamagitan ng mga ulap, ay mahina ng direkta sa bahay, na nagdadala ng kaunting init at espirito sa buong patay na bahay. Tumayo si Aaron at bahagyang hinawi ang kurtina para pigilan ang liwanag na maging masyadong nakakasilaw at hindi komportable si Ivory, ngunit halos sa sandaling hilahin niya ang kurtina, may bamulong sa likod niya dahil sa ingay ng kurtina. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!